Paano maging matapang kahit natatakot? Ang video na to ay para sa mga taong may gustong gawin, may gustong makuha, mayroong gustong simulan, pero hindi magawa-gawa dahil natatakot. Kung sa tingin mo isa ka sa tinutukoy ko, tapusin mo ang video na to at ibabahagi ko kung paano maging matapang kahit natatakot. By the way, kung ngayon mo lang ako nakita, ako nga pala si Christopher Orbilio, isa akong teacher, entrepreneur at content creator. Tara, simulan na tayo. Marahil hindi ko napangasawa ang misis ko ngayon kung hindi ako naging matapang kahit natatakot. Ganito kasi yon. Noong 2011, pagka-graduate ko, nag-apply agad ako ng trabaho. Galawang breadwinner ba? Doon sa school na pinag-applyan ko, doon kami unang nagkita ng misis ko. Dahil kung ako bagong aplikante, siya naman bagong resign sa school na yon. Habang naglalakad ako papunta sa admin office para mag-submit ng requirements at ma-interview, napalingon ako sa kantin kung saan siya nakaupo that time. Yung pakiramdam na love at first sight ay masasabi kong yun yung eksaktong naramdaman ko sa oras na yon. Pero binaliwala ko lang dahil nakafocus ako sa pag-a-apply ng trabaho. Pero nang matapos na ako at pauwi na, nakita ko ulit siya at nakaupo na ngayon dun sa kubo malapit sa gate. Habang palapit ako sa gate, nasabi ko sa sarili ko, paano kaya ako magkakaroon ng communication sa babaeng ito? Hindi pa uso noon ang social media. Ang Facebook, ang tanging source of communication pa lang noon ay yung makuha mo yung number niya, text, tawag-tawag. Textmate ba? O kaya callmate? Doon muna para matapos na ako. Natatakot ako that time at kinakabahan. Dahil baka pag kinausap ko siya, dead mind niya lang ako at baliwalahin. At masakit yon sa pakiramdam. Pero kahit na natatakot ako at kinakabahan, pinili ko pa rin naging matapang. Dahil sabi ko sa sarili ko, pag hindi ko nagawa ngayon ito, never na akong magkakaroon ng time, chance o pagkakataon na makuha ang kanyang number. Kaya ang ginawa ko, kunwari nakisilong muna ako sa kubo. Sabay sabi, aplikante ka rin po ba? Ang sagot niya, ay hindi po sir, 3 years na akong nagtuturo dito at bagong resign lang ako. Nung sinagot niya ng maayos yung una kong tanong, nadagdagan yung lakas ng loob ko. At ang pangalawa kong tinanong, taga-saan po pala kayo ma'am? Sa Tuguegarao lang po sir. At sakto, mag-e-exam kami ng licensure examination for teachers dun sa Tuguegarao. At that moment, dali-dali kong tinanong, ma'am pwede po bang makuha yung contact number nyo? Kasi sa susunod na buwan, mag-e-exam po kami sa Tuguegarao at hindi ko alam yung pasikot-sikot doon. Matawagan ko lang po sana kayo at mapagtanungan pag naligaw ako doon. Bingo, binigay niya yung kanyang contact number para akong nanalo ng loto. At dahil pinili kong maging matapang kahit natatakot ako nung oras na yan, 8 years na kaming kasal ngayon ng misis ko. At kaka-8th anniversary namin noong May 6, 2024. Paano nga ba maging matapang kahit natatakot? Disclaimer, hindi ako expert sa topic na to. Ang sagot ko at ibabahagi ay base lamang sa aking experience. Paano maging matapang kahit natatakot? Piliin mo yung meron kang magawa kesa doon sa magiging resulta. Para maipaliwanag kong mas mabuti, example kung paano kami nagkaroon ng communication ng misis ko. Kahit first time lang kami magkita that time. Nag-focus ako doon sa masabi ko at matanong yung kanyang contact number. Hindi doon sa baka deadmine niya lang ako at mapahiya. O kaya baka hindi niya ibigay yung kanyang contact number. Pangalawang example, itong ginagawa kong pagbablog. Katunayan, natatakot din ako. Dahil baka mabash lang ako, mabuli sa social media, at baka wala ding manood. At baka hindi rin ma-appreciate yung aking mga pinagsasabi. Pero kahit na natatakot ako sa mga iniisip kong magiging resulta, tuloy pa rin ako. Pinilit ko pa rin maging matapang. Dahil pinipili kong matapos na makapag-upload ng 100 vlogs. Meron mang manood o wala. At dahil dyan, nakasampung upload na tayo. Konting-konti na lang para matapos yung 100 vlogs na goal ko. Bakit nga ba na-inspire akong gawin itong video na to? Kasi naniniwala ako, kaya lang naman hindi natin nagagawa o nasisimulan or naaabot yung mga bagay na gusto natin dahil mas nagpo-focus tayo sa magiging hindi magandang resulta. Gusto mong magsimula ng negosyo pero iniisip mo agad baka walang bumili. Hindi ka pa nga nagbebenta. Gusto mong mapasagot yung crush mo, iniisip mo agad baka mabasted ka. Hindi ka pa nga nanliligaw. Gusto mong maging content creator. Iniisip mo agad baka mabash ka, mabuli ka o baka walang manood at walang maka-appreciate sa mga pinagsasabi mo o kaya ginagawa mo, hindi ka pa nga nakakaisang upload. Gusto mong ma-promote sa trabaho at tumaas ang sahod pero wala ka namang ginagawa para mag-improve. Kung sa tingin mo tinatawag ka ng pagkakataon ngayon na gawin ang isang bagay pero natatakot ka, mas piliin mo sanang meron kang magawa kesa mag-focus sa maaari nitong maging resulta. Isipin mo pag lumipas yung time, pagkakataon, ay hindi mo na may babalik pa. Sa bagay na yan, magkakaroon ka ng lakas ng loob at maging matapang
kahit natatakot ka. At ipapakita sa'yo ng mundo kung para sa'yo ba talaga. Mas mainam nang malaman mo na hindi para sa'yo kesa tanungin ang sarili mo ng what if sa bandang dulo. Alam ko may natutunan ka sa video na to. Pa-like and share naman. Paki-follow mo na rin yung aking page. At sama-sama nating ipaalala sa bawat isa na kaya nating matapang kahit natatakot. Alang-ala sa pag-abot ng ating mga gusto at pangarap. Muli, ako nga pala si Christopher Orbilio na nagsasabing tagumpay darating din yan nang hindi mo namamalayan. Basta araw-araw, galingan mo lang. Bye-bye!